Hindi pa rin sapat ang lakas ng Alas Pilipinas para angatan ng bronze finish sa Leg 1 ng 2024 Southeast Asian V-League matapos matikman ng back-to-back loss sa second leg. Pilipinas nakatikim ng back-to-back loss. Faith Nisperos nakatikim din ng facial. Coach De Brito may nilulutong plano versus Indonesia. Target ang back-to-back bronze. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Matapos ang better performance kontra sa Thailand sa first game ng second leg, mas bumaba naman ang performance ng Alas Pilipinas kontra sa Vietnam. Back-to-back loss muli ang natikman ng Alas Pilipinas sa pinibagong leg ng Southeast Asian V-League. Pero again, abot kamay pa rin naman ng Alas Pilipinas ang podium finish for bronze. Hindi nga na-improve ng Alas ang 4-set game versus Vietnam noong first leg, taking a straight set loss ngayong second leg 16-25, 20-25 at 22-25. Mainit ang first 12 points ng game pero nakaalago ang Vietnam matapos ang 6-all na talaan sa set 1. Nawala sa vision depensa ng Alas Pilipinas at nakagawa ng 8-point lead ang Vietnamese squad. Naiba naman ng Alas ang lead sa 5 matapos pumasok ni Fifi Sharma. Pero hindi naging sapat ang run ng Pilipinas matapos muling mag-pull away ng Vietnam sa endgame 25-16 sa set 1. Dikit naman ulit ang umpisa ng second set pero hindi na pinalayo ng Alas ang talaan sa Vietnam. Highlight naman ang naging sagutan na Faith Nisperos at Tuen ng Vietnam. Nasa pool ng facial ni Tuen si Faith pero gumante agad ng back row hit si Nisperos. Si Nisperos ang naging main source ng puntos ng Alas Pilipinas sa buong second set. Pero nahirapan ang Pilipinas na isustain ang git-gitang depensa kontra sa Vietnam. Nakakuha ng momentum ang Vietnamese squad sa latter part ng set dahil sa well-balanced offense ng buong team, winning 25-20 para sa 2-sets-to-love lead. Good start naman ang third set para sa Alas Pilipinas, maintaining a slim lead kung saan maganda ang naging pasok ni Gemma Galanza. Nag-shuffle naman ang players ang Vietnam, giving chances to their bench players. Blocking naman ang naging mitsa na pagmaga ng kalamangan ng Vietnam sa endgame, surpassing the lead of Alas and making a crucial 4-point lead 22-18. Nagkaroon pa ng lull sa match point matapos magkagulo sa challenge ng Vietnam habang nakabura rin ang Alas Pilipinas ng match point via a mega block by Gemma Galanza pero minalas ang koponan sa service error ni Belen na tumapos sa game 25-22. Maraming Pinoy volleyball fans naman ang na-disappoint dahil malala pa rin ang pag-shuffle ng players sa lineup. Pero sa tingin ko nga ay baka strategy ito ng ating coaching staff considering na bronze medal pa lang talaga ang attainable so far para sa Alas Pilipinas. At para siguro hindi na mabasa ng Indonesia ang game plan ay ginugulo muna at pinaglalaro muna ni Coach De Brito ang kanyang mga players. Matapos ang day 1 at day 2 ng second leg, nananatili sa tuktok ang undefeated Vietnam with 2-0 record at expected nga ang same record for Thailand. Habang nasa ilalim ang winless na Alas Pilipinas with 2 losses at expected din ang kaparehong kartada para sa Indonesia. At para sa remaining games, ngayong August 11 magaganap ang virtual Battle for Bronze ng Indonesia at Alas Pilipinas 4 PM. Habang 7 PM naman ang virtual Battle for Gold sa pagitan ng Thailand at Vietnam.